Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaw pa natin. So inshallah, alamul jin wa syayatin. So tutuloy nga natin yung usapin kung posible ba talaga na ah, mapalitaw yung mga kaluluwa na yun nga napagtibay na yung kaluluwa nga hindi ito isang bagay na nasa kontrol ng tao. Nasa kumpletong kontrol ito ni Allah. At kahit yung mga kuffar naiintindihan nila ito, kahit nga yung mga espiritu, 'di ba? Na tawag nila siyang tawag din nila sa mga jinn at iba pang mga bagay na walang physical na katawan. So hindi rin nila yun basta-bastang pinaniniwalaan o hindi nila basta-bastang tinatanggap. At yun nga, maraming mga aya sa Quran ng tungkol sa kaluluwa na nabanggit na dito sa aklat, alhamdulillah. Kahapon may nagtanong sa akin, so meron daw bang kaluluwa si Allah? Sabi ko walang batayan na merong kaluluwa si Allah. So iniisip ko yung naging batayan siguro nila, kinalituhan nila yung sinabi ni Isa alayhis salam, ah, "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik." 'Di ba yung tinanong si Isa alayhis salam ni Allah, "Inutusan mo ba yung mga tao na sambahin ka at ang iyong ina?" Sabi niya, "Hindi." Yun nga, yung nafs doon, akala nung akala nung nagtatanong o nung kausap niya na kaluluwa ni Allah yung tinutukoy. Kasi yung kullu nafsin dha'iqatul maut, tina-translate kasi ng ilan na ang bawat kaluluwa daw. Kaya yung nafs, tinranslate na nila o inunawa na nila bilang kaluluwa. Pero hindi, yung nafs talaga, ang tunay na kahulugan nun, no, mas pinakatamang translation nun, sa kullu nafsin dha'iqatul maut, kumbaga yung bawat isa. Nafs as in buong individual, buong pagkatao niya. Katawan, kaluluwa, isip, lahat. Kumbaga, yung buong individual dadaan doon sa kamatayan. At yung nafs ni Allah na tinutukoy doon sa ayat doon suratul Ma'idah, ang tinutukoy doon yung pagkapanginoon niya, yung buong pagkapanginoon niya at pagka-Diyos. Yun, hindi yung kaluluwa niya. Ano yun, ta-translate mo yun. Ta'rifu ma fi nafsi, nalalaman mo kung ano ang nasa aking kaluluwa. Wala a'rifu ma fi nafsik o wala a'lamu ma fi nafsik. Pero hindi ko nalalaman kung anong nasa iyong kaluluwa. Mali yun. Kaluluwa lang ba yung nakakaalam? Ibig sabihin, yung nafsuk doon ni Allah, hindi yun kaluluwa. Yung buong pagka-Diyos ni Allah yun at kanyang buong pagka-Panginoon. Ayun nga, wakad wakkalallahu bil anfusi malaikatun yu'adibunaha in kanat syakiyatun kafira. Ito din nating nabasa nung nakaraan. So, sa pagkuha daw sa kaluluwa ng tao, sa kanyang kamatayan, nagtalaga na si Allah ng mga anghel na magpaparusa dito. Doon pa lang sa kamatayan. Lalo na doon sa libingan, waliyadu billah, doon sa impyerno, na anghel din ang mga namamahala dito. Wayam na unahain kanat saliha takiya, at poprotektahan nila ang kaluluwa na saliha, matuwid, at takiya, may takot kay Allah. Na kabilang ito doon sa mga limitadong mga nababanggit tungkol sa kaluluwa. Kung ano yung mga mangyayari dito. At yun nga yung mga ginagawa ng mga medium at iba't iba pang mga kababalaghan, karunungang itim. Walang batayan eh. Walang batayan na anuman para masabi na totoo yung kanilang mga inaangkin. Walang anumang batayan tungkol sa mga bagay na ito.
Waqad bayyana lana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kayfa yakbidu malakul maut al-arwaha wa ma yaf'alu biha ba'da dhalik. At nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din kung anong gagawin ng anghel ng kamatayan sa mga kaluluwa sa pagkamatay nito at pagkatapos ng kamatayan nito. Wal arwahu idha kanat mumsikatun inda rabbiha waqalallahu biha hafadatun aqwiya'u maharah fala yumkinu an tatafallatu minhum wa tahrubu li ta'ti ila haula'i alladhina yatala'abuna biuqulil ibad. So nilinaw daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tungkol sa kalagayan nga ng kaluluwa. Na kung ang mga kaluluwa na kukunin ni Allah, di ba, yung mamamatay na, ay mga kaluluwa nga na hahawakan ni Allah. Ito raw ay, ba, halimbawa yung ano, yung tinutukoy dito, parehong sa kamatayan at sa pagtulog. Di ba? Kasi nabanggit natin nung nakaraan, bakit ang nakukwento lang palagi nila na kinakausap na kaluluwa, yung kaluluwa ng patay? Bakit hindi nila kinakausap yung kaluluwa ng buhay? Yung kaluluwa ng natutulog lang? Hindi yun mangyayari. Kasi ang mga kaluluwa kapag kinuha ni Allah, either sa kamatayan o sa pagtulog, nagtatalaga si Allah dito ng mga tagapagbantay. At hindi sila makakatakas para pumunta sa kung saan-saan na makakausap sila ng mga tao. Yung mga medium o sasapi sa mga tao o paglalaroan nila yung isip ng tao, makaka-impluwensya sila sa mga tao. Magpaparamdam. Ganun. Walang ganun na mangyayari. Walang ganun na mangyayari. Imposible lahat yun. Imposible lahat yun. Kaya nga, sa tao na merong naiintindihan sa kanyang akida, hindi niya paniniwalaan ng alinman sa mga ito. Wa ba'da haula'i yaz'umu annahu haddara ruhu abdin min abidillahi salihina min al-anbiya'i wasyuhada. Fa kayfa yatrukuna jananul khuld ila hujratit tahdiri al-mudlimah. So itong mga medium na ito, inaangkin nila na, di ba, tinatawag nila yung kaluluwa ng mga matutuwid na mga tao. Yung mga syahid at yung mga propeta. Di ba? Nasan ba yung mga kaluluwa ng mga ito? Lalo na, di ba, yung mga syahid halimbawa. Yung kaluluwa nila nasa paraiso. Di ba? At meron silang mga pakpak. Ngayon, pinakikinabangan nila lahat ng mga biyaya na naroon sa paraiso. Pinakikinabangan ng kaluluwa nila. Bakit pa sila pupunta, babalik sa mundo, doon sa madilim na kwarto ng medium? Diba? Bakit pa nila gagawin yun? Nasa maganda ka ng kalagayan. Wow, diba? Nakatira ka na sa bahay na merong aircon, masarap ang pagkain. Tapos pupunta ka doon sa squatter na ang bahay walang bintana, sa kalagitnaan ng matinding tag-init. Hindi mo gagawin yun. Hindi mo gagawin yun. Ayaw mo na nga umalis ang bahay mo pag ganun eh. Paano pa sila? Na sila ay, yung kaluluwa nila ay nasa paraiso. Na sila ay nasa paraiso. Kaya sabi ni Allah, di ba? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Huwag mong aakalain na yung mga nabatay sa landas ni Allah ay mga patay. Buhay sila. At least yung kanilang mga kaluluwa ay buhay. Balahyaun, bagkus sila ay mga buhay, and rabbihim yurzakun. Sila ay malalapit sa kanilang Panginoon at binibiyayaan. Yung sa iba pang mga ulat, nandun yung kaluluwa nila sa mga ibon sa paraiso. So sino pang gustong umalis doon sa ganoong kalagayan? Sino pang aalis doon para lang tugunin yung tawag ng medium na nandurugas lang naman sa mga tao? Hindi nila gagawin yun. Hindi nila gagawin yun. Nabanggit yung Surah Ali Imran 169. Waqad bayyana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anna al-arwahu syuhada fi ajwafi tayri khudrin. Ang mga kaluluwa daw ng mga syahid
Iniulat ito ni Imam Muslim, ang kaluluwa daw ng mga shahid ay nasa mga ibon na berde. Laha kanadilun muallakatun bil arsh. So itong mga ibon na ito, nandun sa paraiso mismo. At itong mga ibon na ito, na kung saan nasa loob ng mga tiyan nito, loob ng katawan nito yung kaluluwa ng mga syuhada, ng mga martir. Kumakain sila mula doon sa mga prutas ng paraiso. At nakabitin sila malapit sa trono ni Allah. Tasrahu minal jannati haythu sya'at thumma ta'wi ila tilka al-kanadil. Pupunta sila saan man sa paraiso nila naisin na puntahan at uuwi rin sila doon sa kung saan sila kumbaga nagpupugad sa paraiso malapit sa trono ni Allah. So ganun yung kalagayan ng mga syuhada. Kaya paanong gagawin pa nila na gugustuhin nilang bumalik sa mundo para lang tugunin yung sinasabi ng medium pagtawag sa kanya. Na kung meron man, 'di ba, sa mga naiulat na yung mga nasyahid, gugustuhin nilang bumalik sa mundo para masyahid muli. Yun lang ang dahilan. Pero yung pupunta sila sa mundo dahil tinawag sila ng medium, tinawag sila ng Mang Kepweng. Ah, uy. Tinawag sila ni Mang Kepweng, wala na, oh, bahala sila sa sabi na bahala ka sa buhay. Kung naririnig man nila yung medium, hindi nila papansinin yun, bahala siya sa buhay niya. At yun nga, fakayfa yaz'umu dajalu al-asri annahum yuhdiruna arwaha aula. Sa paanong nagagawa ng mga mapanlinlang na ito na ang kinin na napapalitaw nila o natatawag nila ang kaluluwa ng mga taong yun o ng mga kaluluwang yaon. Paano nila nagagawang angkinin na natatawag nila ang kaluluwa ng mga syuhada? So paano? Pero nga katulad ng sinabi ni Allah doon sa Suratul Kahf, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba. Napakatindi ng salitang lumalabas mula sa kanilang mga bibig, napakatinding kasinungalingan. Ang sinasabi nila ay hindi hihigit pa sa kasinungalingan. Wala silang sinasabi na walang katotohanan sa kanilang sinasabi. So sinasabi nila ng kumbaga may mga tao halimbawa lalo na yung mga napaniwala, mangangatwiran sila para doon sa mga medium. Sabihin nila, "Fakayfa ta'allaluna ma'rifat al-arwah bi akhlaqin wa amalir rajuli alladhi taz'umu annaha kanat taskunuhu." So kung di raw totoo yung mga tinatawag nila mga kaluluwa, eh paanong nalalaman ng kaluluwa na yun ang mga ugali o mga bagay-bagay na nangyayari, mga detalye sa buhay ng tao na inaangkin nila na sila. Di ba, halimbawa yung kaluluwa, di ba, sasapi doon sa medium, tapos magpapakilala yung medium, ako si Abu Huraira, ako si ganito, ganyan, ako yung tatay mo, ako yung lolo mo. So paano nila nalalaman? Yung mga detalye na sila lang yung nakakaalam dapat o yung mga nakakakilala sa kanila. At yun nga, bukod doon sa ginagawa nila na modus, syempre mag-iimbestiga sila, di ba? O lalo na ngayon, meron ng Facebook. Meron ng Facebook. Dadalawin lang nila yung Facebook nung namatay eh. O ito palang tao na to, ano, taon-taon nagbi-beach. O nung isang taon bago siya mamatay, nagburakay. Nung nakaraan, nandun siya sa kabilang beach at kung gan. So ngayon, pagsasapi yun, doon sa medium, yun yung palalabasin niya. Na doon niya paikutin yung usapan. O sabi niya, "Apo, maganda dito sa langit. Parang parang diyan din merong beach. Hmm. Napakaganda ng kalagayan ko dito, Apo. Kaya para makapunta ka dito, makasama kita. Bigyan mo ng malaking pera yung medium. Bigyan mo ng malaking pera, mga ganong bagay." So nalalaman nila. Actually, may military term doon, ang tawag doon, ano, open source intelligence. Bago lang yun actually. Kasi may iba-ibang uri ng intelligence eh. May signals intelligence, human intelligence, ganun.
Intelligence yung pagga-gather ng data para ma-interpret kung anong ginagawa ng kalaban, anong sunod na gagawin nila, ganito, ganyan. Yung open source intelligence, ang sources mo, mga bagay-bagay na publicly available. Yun. Lalo na mga ano, yung mga pinopost ng tao sa Facebook o social media. Ano din yun eh. So, open source intelligence eh. Actually sa mga makabagong giyera, doon na sinusubaybayan ng mga tao yung mga nangyayari eh. Sa Twitter, sa Facebook, ba sa Ukraine, di ba? Oh, bibidyohan ng mga tao, oh, nandito yung mga tangke ng Russia, nandito na sila, nakaabot na sila sa amin. O di alam na ngayon ng Ukraine, uy, nandun pala yung ano, yung kalaban. Nandun yung kalaban. Kaya nga nung binobomba last month yung UAE at yung iba pang mga bansang Arabo, ipinagbawal talaga nila yung pagbibidyo ng mga pagtama ng mga rocket at missile ng Iran sa kanila. Kasi magiging open source intelligence yun para sa Iran eh. Uy, tumama yung rocket natin, tama yung kalkulasyon natin. Ay, hindi tumama, adjust natin. 'Di ba? Halimbawa yung missile nila patatamain nila dito. Eh dito tumama. Nakita nila doon sa video, Facebook Live. Hindi tumama yung ano natin sablay. Iurong nyo ng konti. Oh, open source intelligence. Ganon din ang ginagawa ng ah, mga medium. Meron silang open source intelligence. Nire-research na nila lahat yun. Pero ito na yung pinakamasahol sa mga medium. Yung meron ng sabwatan sa mga demonyo. Yung sumasapi sa kanya, hindi lang niya inaarte yun. Meron talagang sumapi. Demonyo. At ang mga demonyo, di ba, mahaba ang kanilang mga buhay. Eh paano pa yan kung yung sumapi sa kanya, yung Karin nung namatay mismo. Di ba? Yung Karin kasama ka nun palagi. Ultimo pagpasok mo sa CR, alam niya. Rashid, hygienic yung sabon mo kanina, alam ko. Di ba? Alam niya yun. Kahapon walang sabon dyan. Alam ko rin. Ayun nga, cool na. Ang masasabi natin dito, sabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, hadal ladhi yaz'umu annahu ruhun innama huwa syaitanun. Ang inaangkin nila na ito na kaluluwa o espiritu nino man, sa katotohanan ay demonyo talaga. Demonyo lang ito. Wala alla hada syaitanu huwal karinu alladhi kana yulazimu al-insana. At ang satanas na ito rin yung karin na kasakasama nung tao na yun na nagpapanggap na kaluluwa niya yung sumapi. Wakad dakarna nusus allati tadullu ala anna likulli insanin syaitanan. At nabanggitan natin yung mga batayan ng bawat tao ay merong kasamang demonyo, yung karin. Fahadal karinu al-mulazimu lil insani ya'lamu anhul kathir min akhlaqihi wa adatihi wa sifatihi. At ang demonyo na ito na karin na palaging kasama ng tao ay nakakaalam sa marami sa kanyang ugali at mga nakagawian at kanyang mga katangian. Iba tatanungin mo yung sumapi. Sige nga, kung ikaw talaga yung lolo ko, oh, meron ba akong balat sa kilikili? Eh, alam nung Karen yun, nakita niya rin yung balat sa kilikili mo pag kasama mo yung lolo mo. Sabi niya, oh, meron. Nasa kanan, ganito, ganyan. Hindi maniniwala lalo yung tao. Wayarifu akaribahu wa asdikaahu. At kilala din ng demonyo. Sino yung mga kaibigan at kamag-anak ng tao na yun? Inaangkin niya na siya yung kaluluwa nito. Alam niya, malalaman niya yun lahat. Pero yun ngayon nga eh, kung kahit walang demonyo eh, kumbaga magpapanggap lang yung medium niya, open source intelligence. Magbukas lang siya ng magbukas ng Facebook mo. Lalo na yung mga Facebook nung unang panahon, hindi naman uso yung maglalak ng profile, di ba? Ngayon nauso na yung ano eh, meron ng lock profile eh. Pero sa mga tao sa Facebook, yun yung mga tao na wala akong tiwala tuloy eh. Naglalak ng profile. Comment sa post mo, tapos nakalak naman yung profile. Diba? Hindi ko nga malaman sino ka ba, ano ka ba, anong karapatan mo na magkaroon ng ganyang pananaw. Kumbaga, ano ba, yun yung profile ng mga mahilig mang-away eh. Yung mga nakalak yung profile.
mahilig mang-away. Pinost ko yung video nun, eh, yung ano, yung Pilipino Pilipinas, number one sa social media kulelat sa ano, sa reading comprehension. Ang daming nag-comment, eh, pati mga kupar nagko-comment, eh. Sabihin ko sana, ayan nagko-komento yung mga mababa ang reading comprehension, mga walang critical thinking. So, open source, puwede nila magawa lahat 'to, posible na sa open source. Kahapon nga nanonood ako ng podcast, AI expert siya, eh. AI expert, ang dami niya nabanggit na mga magagandang hindi naman magaganda, ibig sabihin magandang malaman tungkol sa AI. Hindi nga talaga nalalayo yung kinatatakutan ng mga tao. Bandang huli papatayin tayo ng AI. Oo, 'di ba yung mga robot. Ngayon sabi nung host, madali lang naman 'yan 'di ba, putulan natin ng kuryente yung AI. Sabi sabi nung ano, nung scientist. Gano'n sana kadali 'yun pero hindi, eh. Hindi naman kumikilos yung AI sa pamagitan ng kamay o paa o meron siyang katawan. Ang AI program yung puwede siyang pumasok kahit saan, 'di ba? Yung ngang printer, eh, puwede mong pasabugin 'yun, eh, i-hack mo, painitin mo yung printer. May nakagawa niya 'yan, eh. Hinak niya yung printer nung isang opisina, pinainit niya kasi may heater yung printer, eh. Kaya yung printer dinadala ko rito hindi kaya ng solar, eh. Kasi sa umpisan ng takbo nun, nagso-short yung ano ko, yung nagti-trip yung inverter, akala ko masira, eh. Kasi yung ano niya, wattage niya mahigit 1,000 yung hinihigop niyang kuryente kaya dinadala ko na rito. 'Di 'pag na-hack mo 'yun, mapainit mo 'yun, kaya mo ng sunugin. Gano'n ang gagawin ng AI kung gusto niya patayin yung mga tao, 'di ba? O papasukin ng AI yung power plant, papatayin niya yung kuryente. Papasukin niya yung AI nung papasukin ng AI yung lahat kasi ngayon computerized, eh. Yung dam ng tubig, bubuksan niya 'yun ng bubuksan hanggang sa malunod yung mga tao. Maraming puwedeng mangyari. Yung mga kotse ngayon lalo na yung mga e-car, kokontrolin ng AI 'yun, babangga ka nun, ihuhulog ka nun sa tulay, sa bangin. Maraming paraan, 'di kailangan ng AI ng ano, eh, ang naging analogy nga niya, sabi niya, si Hitler, hindi naman 'yun humawak ng baril nung World War II para pagbabarilin yung mga tao. Salita niya lang, salita niya lang ang dumating sa mga tao, sinunod na siya. Gano'n ang gagawin ng AI, eh. Yung program niya lang ipapasok niya sa anumang bagay na gusto niyang gamitin para pumatay ng tao. Gagawin niya 'yun para makapatay siya ng tao. So, hindi ano, hindi nalalayo. Kaya pagdating ng Dajjal, so bukod dun sa social media, 'di ba? Kailan natin natalakay Dajjal? Tagal na, 2022 pa yata. Eh, ngayon nauso na ang AI ngayon. So, AI din gagamitin ni Dajjal para makilala yung mga tao. Utusan mo lang yung AI, eh. Hanapin mo nga yung mga impormasyon tungkol sa tao na ito. Gano'n din, babalik dito. Open Source Intelligence, OSINT, babalik dito. So, malalaman nila yung mga katauhan nung 'di ba, pagpapanggapin nila na sumasapi sa kanila. Pero kapag demonyo talaga ay sumapi, eh, mas matindi talaga ito. At nalalaman natin, si Dajjal, may sabuatan talaga siya sa mga demonyo. 'Di ba yung ano nga, yung magkukuha siya ng dalawang demonyo ta's magpapanggap na magulang ng isang tao, ta's maniniwala na yung tao sa kanya. So, bukod sa posibleng gagamitin yung social media, AI, o ito, yung ano, yung sabihin na lang, mga demonyo talaga. Mga demonyo gagamitin ni Dajjal. فعندما taktabiru ma ashala an yujiba. Sa tuwing ang susubukan daw yung ano na yon, yung sumapi, 'di ba? Yung sumapi. Tapos susubukan siya sa ilang mga bagay, tatanungin siya ng ganito, ganyan. Madali na lang niya yun masasagot, eh. Madali niya na lang yung masasagot. So ngayon nga, yung meron ng open source intelligence kumbaga. Tapos lalo na kung demonyo yung sasapi. So maging madali na yun na lang yun. Li'annahu ala ilmin wa diraya. Madali na lang yung masasagot lalo na nung demonyo, eh. Yung demonyo. So, meron sila kasing kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay talaga. Halimbawa, fa in kila kapag sinabi sa kanila,
kayfa tuksiruna al-ijabat al-ilmiyah allati qad nahsul 'alayha min al-arwah. Ba sasabihin ng mga tao, kung hindi totoo yung pagsapi ng mga kaluluwa sa mga medium, paano niyo ipapaliwanag yung mga kaalaman na sabi pa nga dito scientific na kaalaman na ibinibigay ng mga sumasaping kaluluwa? Ayun nga, alam kasi nila talaga yung ilang mga bagay-bagay, ilang mga bagay-bagay. So yung sagot dito sabi ni Sheikh, "Sabaka an bayanna anna shayatina wal jinna ladayhim al-qudarat al-ilmiyya allati tumkinuhum min al-ijabat wal ifada." May kaalaman sila para makatugon sila, makapagbigay sila ng sagot sa anumang tanong. Kahit tanungin mo pa yun ng mathematics, sasagot yun. Science, sasagot yun. Pero syempre, hindi naman nila alam ang lahat. 'Di ba? Kasi kung totoo yun, di sana alam na natin gamot ngayon sa cancer. 'Di ba? Cancer, AIDS, walang gamot yun na total na gamot na kumbaga yung gagaling yung tao na o hindi siya magkakaroon ng ganoon, mapipigilan na magkaroon siya ng ganoon. Ay, yung cancer pala pwede palang gumaling puwedeng may therapy, 'di ba? Pero kung alam ng gene yun, di sana nalaman na natin kung meron pang ibang paraan. Bukod sa chemotherapy, 'di ba, na napakadelikado. Yung mga tao nga, yung mga may cancer, ang iba dun namamatay dahil sa humina na yung katawan nila, kaka-therapy, kaka-chemotherapy. So, hindi gano'n kadali yun, hindi gano'n kadali. Kung alam ng demonyo yun, di sana sinabi niya na kung ano yun para mapaniwala lalo yung mga tao. Ewan lang natin si Dajjal, baka si Dajjal yung nakakaalam nito. Kasi gagamitan niya yun para lalong mapaniwala yung mga tao sa kanya. Sabihin niya dala-dala niya yung gamot sa mga sakit na walang lunas. Kaya nga lakinnaha ifadatun tahmilu fi tiyatiha al-idlal al-adhim. Pero lahat ng mga sinasabi nila na ito, ginagamit lang nila para linlangin ng mga tao. Maaaring may konting pakinabang, konting pakinabang, 'di ba? Fahum la yufidunana illa bimikdar. Maaaring may kinabang tayo pero limitado Ang pakinabang dun kung ano lang yung magagamit nila para malinlang tayo. Kay nathiqu bihim upang maniwala tayo sa kanila, magtiwala sa kanila. Thumma yuwajjihunaha al-wajhat ad-dalalah as-sayyi'ah. Pero pagkatapos ito sa dulo ng lahat ng ito, ang gusto nila ay ang mailigaw tayo. Allati tubikuna fi dunyana wa akhiratana. Na magwawasak sa atin sa buhay natin dito sa mundo at sa kabilang buhay natin. Waliyadu billah. So, kumbaga lahat ng ginagawa nila hindi para sa kapakanan ng tao. Akalain lang natin may papakinabangan sa pakikipag-usap sa mga kaluluwa, may papakinabangan sa panggagamot ng mga may karunungang itim, pero wala, lahat ng 'yun ay para manlinlang, waliyadu billah. So, ito yung dulo ng, usapin na ito. So, yung susunod na matatalakay na lang natin inshallah yung iba pang mga kumbaga pangyayari na may kababalaghan. Kasi lahat ng dulong parte na ito na yung mga common na mga nangyayari na mga kababalaghan na involved dito ang mga demonyo. At marapat lamang na malaman natin para mapangalagaan natin ang ating akida. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.